Magandang araw po sa inyong lahat, mga kadate ko at sa magiging kadate ko po. Ako po si Mars Upside TV and welcome back to my YouTube channel. Please like and subscribe and hit the bell button para ma-notify po kayo sa mga video na aking i-upload. For today's video ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa kung saan makikita ang reference number for passport payment. Pero bago ang lahat, kailangan nating mag-umpisa sa kailangan nating umpisahan para magkakaroon po tayo ng reference number for passport payment. Unang-una po sa lahat ay kailangan natin may PSA birth certificate and PSA marriage contract sa mga married po at valid ID. At kung meron po kayo sa tatlong aking nabanggit, ay mag-proceed po tayo sa ating DFA online appointment. Kailangan po nating pumunta sa site ng DFA. Pag nandun na po tayo sa site ng DFA, ay mag-select po tayo ng site ng DFA kung saan po tayo malapit. Pangalawa po, mag-select po tayo ng araw o pizza ng available slot nila at available din po tayo sa araw na yon. Kasi po, pag halimbawang mai-confirm na po natin ang ating DFA appointment, hindi po natin kailangang i-cancel yon kasi sayang po yung effort natin at sayang po yung pera na ibabayad natin kasi po hindi naman po mai-confirm ang ating DFA appointment at hindi po tayo magkakaroon ng reference number for passport payment. So, pag nandun na po tayo sa site ng ating DFA, ay kailangan po nating mag-fill up ng ating personal information. Yes. At kailangan din po na tama po yung personal information na ipi-fill up natin sa forms ng DFA para wala na pong kuskus, balungos o another problem pa. Kaya i-double check natin kung ito pong mga pinifill up natin ay tama at tama po yung mga spelling. Then, kailangan nating ma-confirm yung ating DFA online appointment bago po tayo mag-proceed sa payment method. Pag nandun na po tayo sa payment method, ay kailangan nating mamili ng rush o regular. Diba? Then, depende po yun sa presyo. Pagka regular po ay medyo mababa lang yung presyo. Pagka rush po ay medyo mas mataas po yung presyo. At nagdedepende po sa atin kung anong mapipili natin. Then, nasa sa atin rin po kung over the counter o doon na tayo mismo magbabayad sa DFA. Pero sa nakasanayan po namin, pag kami po online DFA appointment ng passport po ay pinipili na rin po namin ang over the counter like Bayad Center, 7-Eleven, ganyan po. Depende naman po sa mapipili natin doon sa payment method. So, pag na-confirm na rin po natin, ito na yung pinaka-importante na doon natin makikita ang ating reference number ay sa ating email address. Yes, bago po tayo mag-DFA online appointment, ay kailangan po na active ang ating email address. Oo. At kung magkakaroon na po kayo ng reference number for passport payment, please lang wag nyo nang palagpasin ng 24 hours. Kasi 24 hours lang po yung limit na binibigay sa atin para babayaran yung DFA online appointment po natin. At ito pa po, paalaala po, na pagka pupunta po kayo ng DFA, kung saang site man po ang napili ninyo, ay dapat po yung PSA birth certificate and PSA marriage contract for married person and a valid ID at yung DFA appointment nyo po ay dapat naka-intact po yun.
At yung PSA birth certificate at PSA marriage contract at valid ID ay naka-Xerox po yun. Kasi yun po ang unang i-check sa inyo bago po kayo makapasok ng DFA. Then, kailangan din po nating naka-formal attire naman po tayo para po sa mga babae. Pwede naman pong naka-t-shirt o naka-blouse, din naka-pantalon na walang mga butas-butas yung mga pantalon nyo at naka-close shoes po. At sa mga lalaki naman po, pwede naman pong naka-t-shirt, naka-polo, walang butas din yung pantalon ninyo at naka-close shoes po. Bawal po sa DFA ang naka-sleeveless sa mga babae at naka-mini skirt. Sa mga lalaki naman po ay bawal po ang nakasando at naka-shorts. Yan. At another reminders po, at sa araw po ng inyong DFA online appointment, pakiusap naman, iwasan yung malate. Kasi po, naka-DFA online appointment na kayo sa araw na yan, hindi na yan pwedeng maikansila at hindi naman yan mako-confirm kung hindi nyo nabayaran, di ba po? So, example, kumuha po kayo ng 9 a.m. to 10 a.m. na slot sa DFA. So, kailangan 8 a.m. nasa DFA na po kayo. Mas maganda na kayo ang mauna kaysa malate kayo sa oras na pinili po ninyo. Kasi pag na-late po kayo, sayang naman po yung effort ninyo, sayang naman po yung pera na binayad ninyo. At kung nandun naman po kayo sa loob ng DFA, ay may mga DFA staff naman po na mag-guide sa inyo kung ano po yung dapat nyong gagawin. Siyempre po, sa dami ninyo, mga nakapila po kayo doon. Then, para iwas gulo, wag po kayong makipagsiksikan sa pila po ha. Pakidagdagan nyo po yung mga pangunawa at pasensya ninyo para iwas gulo sa pila. At saka po, ang pinakalas na hakbang po ninyo sa pag-file po ng inyong passport ay yung capturing. Yung pipicturan na po kayo. After nyo po mapicturan, tatatakan po yung resibo ninyo ng kung kailan kayo babalik para makukuha na yung passport ninyo. At depende po yun sa pinili ninyong payment method. Regular ba o rush. Pero hindi naman tumatagal ang pag-release ng passport ngayon, as in 7 days, 10 days, andyan na po yung mga passport ninyo. And paalaala lang po uli na pagkahawak nyo na po ang inyong resibo ay pakaingatan nyo po na hindi mawala o hindi mabasa. Kasi hindi nyo po talaga makukuha ang inyong passport pag wala po yung resibo ninyo at ang inyong valid ID. At kung may nakalimutan man akong banggitin sa videong ito, please, wag po kayong mahiya na mag-comment o mag-suggest po sa aking comment section. At kung may mga katanungan po kayo, ay sasagutin ko po kayo isa-isa. Tao lang naman po na minsan nagkakamali, nagkukulang. Kaya po, wag po kayong mahiya. Kasi susundan at sasagutin ko rin po kayo isa-isa. So, kung nagustuhan nyo po ang videong ito, please don't forget to like and subscribe and hit the bell button para ma-notify po kayo sa mga video na aking i-upload. At sa muli po, ako po si Mars Upside TV na nagpapasalamat po sa inyo. Ingat po kayo lagi and God bless!